Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Pilipinas. Oras natin 4:59 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. Bangon na tayo, no, at simulan na natin ang ating araw. Siyempre, samahan niyo kami dito sa Panahon TV. Kami na ang bahalang maging gabay ninyo para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw at sa mga susunod pa. Ito ang Panahon TV Weekend Edition, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Sabay rin kaming mapapanood via live streaming sa www.ptv.ph. Ako muli ang inyong makakasama, ang inyong weather buddy, Jessie Basco. Ngayon ay araw ng Linggo, April 27, 2014. At simulan na natin yung ating ulat panahon. No? Magsimula muna tayo sa kung ano ba ang mga naging lagay ng panahon nitong nakaraang araw. Simula po yan ng araw ng Lunes hanggang kahapon, araw po ng Sabado. Narito ang ating weekly weather recap. Kung matatandaan natin, nitong Lunes hanggang Wednesday ay meron tayong binantayang sama ng panahon at eventually nag-dissipate naman itong sama ng panahon pagdating po yan ng Miyerkules, no? At dito naman sa Luzon, nakaasa tayo sa good weather. Dulot po yan ng easterlies na umiral sa bansa at ito ang presence ng ridge of high pressure area. Samantala, nung Thursday naman hanggang kahapon, Saturday, nakaranas pa rin tayo ng fair weather. Dulot pa rin po ng easterlies. Itong easterlies, ito yung hangin na nagmumula sa silangan at meron tong katangian ng warm and humid at ayan nga yung nagbibigay ng good weather sa ating bansa. At ayan nga ang naging kondisyon ng panahon nitong mga nakaraang araw. Ngayon ay makakasama natin si Pag-asa weather forecaster Jory Lois para ipaliwanag ang inaasahan nating panahon ngayon at sa mga susunod pang araw. Good morning, Mr. Lois. Magandang umaga, Jessie. Magandang umaga, Pilipinas. Mr. Lois, no, tuluyan na nga pong nawala yung cloud cluster na binabantayan natin sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Pero kahapon, meron na namang sama ng panahon na nakita ang Pag-asa. Ano na po ba ang kasalukuyang lokasyon nito? At kung sakaling papasok ito sa Philippine Area of Responsibility, may posibilidad po ba na maging bagyo ito? Okay. Base po dito sa ating satellite image, meron nga po tayong binabantayang isang LPA. At ito naman ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Approximately nasa 145 degrees east latitude itong LPA na to. Ibig sabihin nito, 1,000 kilometers pa ang layo nito bago makarating dito sa far line. At sa ngayon, hindi naman natin inaasahan na papasok itong LPA na to dito sa far kasi meron po tayong tinitingnan isang extra tropical cyclone, no? Sabihin nating frontal system na siyang kumbaga mag-aaya dito sa LPA na to para tumaas. So ibig sabihin niyan ang tendency nitong LPA na to ay maaaring tumaas kasi isa pa po ay para silang nakatali, ano, kung maiisip niyo yung kinakasal, yung lalaki at babae nilalagyan ng cord. Para rin silang ganon na kung ito ay lalayo patungong east or eastward, susunod po itong LPA na to. At ayan nga po, no, narinig natin si Mr. Lois na malayo o mababa pa yung tsansa na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa kadahilanan na meron pang isang sama ng panahon sa taas nga nito nga nakitang sama ng panahon o LPA na maaaring humatak dito. Pangalawang katanungan po, no, Mr. Lois, ano po ba ang mga naitalang temperatura o highest temperature kahapon? Jessie, nakakuha na naman tayo ng pinakamataas dito sa Tugigaraw, 37.5 at saka diyang Cabanatuan, 37.4. So halos hindi sila naglayo. Pero medyo katakataka, yung nakakuha tayo ng 37.2 din dito sa may Naiya. Samantalang ang normal na maximum temperature sa Naiya ay 34.1 lamang. So napakalaki ng pagkakataas ng temperatura kahapon sa Naiya. Ang kasunod po dyan, itong Sangli na nakakuha ng 36.5 at itong Clark, Dagupan, tsaka itong Port Area nakakuha naman ng 35. Dito sa Science Garden, 34.6. Generally, dito sa Metro Manila, naging mainit at maalinsangan kahapon. At ayan nga po, narinig natin si Mr. Lois, no? Generally, dito sa Manila, naging mainit at maalinsangan yung panahon at nakapagtala nga tayo ng mataas na temperatura naman dito sa may Tugigaraw City. Pangatlong katanungan po, Mr. Lois, no? Sa ngayon po ba, ano ang inaasahan nating lagay ng panahon base sa inyong 5 a.m. weather forecast?
wala po tayong nakikitang pagbabago sa magiging lagay ng panahon dito sa ating buong bansa. At inaasahan pa rin yung mainit at maalinsangang panahon na mararanasan, maliban lamang po sa ilang areas na magkakaroon ng mga isolated rain showers and thunderstorms. So halos parehas at walang pagkakaiba yung magiging weather condition kahapon at ngayon. Ayan nga po, no, isang magandang balita dahil fair weather ang mararanasan natin sa buong kapuluan. Dulot pa rin yan ng easterlies. No? Kung makakaranas man tayo ng mga pagulan, yan ay mga pulo-pulo lamang. Isang katanungan po, Mr. Lois, no? Ngayong buwan ng Abril, matatapos na po ito at papasok na ang buwan ng Mayo. Ilang bagyo po ba ang inaasahan natin na maaaring pumasok dito sa bansa? Jessie, ngayong Mayo, maaaring isa or hanggang dalawa ang pwedeng pumasok or mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayan, maraming salamat po Mr. Lois, no, sa mga idea na yan. Ngayon Mr. Lois, sa buwan ng Abril, nasa 0 to 1 yung bagyo na inaasahan natin. Pero mas mataas nga, ito nga bagyo na inaasahan natin pagdating ng Mayo. Maaari niyo po bang ipaliwanag o kung hanggang gaano ba katagal natin mararanasan yung tag-init? Dahil sa buwan ng Mayo nga, inaasahan natin na halos dalawa yung papasok na bagyo sa ating bansa. Kung titingnan natin yung record, during May, doon natin nakikita yung mga record-breaking na maximum temperature. During May nangyayari yan. Pero kung titingnan din natin yung normals niya na maximum temperature, lalo dito sa Metro Manila, ay mas mababa pa compare doon sa normals ng April. Bakit po ganito? Sabi ko, di ba, mas mataas ang nakukuha minsan na temperature sa May. Ang kadahilanan po dyan ay ang pagtaas nitong kumbaga thunderstorm days during May from 4 sa April hanggang 12 ngayong May dito sa Science Garden. Ibig sabihin, mararanasan na ng Science Garden at ng buong Metro Manila yung mga pag-ulan tuwing hapon or gabi. Dagdag pa niyan, during last week ng May ay asahan po natin yung tinatawag nating onset ng rainy season o yung pagpasok naman ng tag-ulan. At ayan nga po Mr. Lois, nabanggit niyo rin po na pagdating ng June, ito na yung araw o panahon ng tag-ulan at panahon na rin ng bagyo. Inaasahan po ba, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano ba yung mga factors tulad po ng ITZZ wind shear at itong 28 degrees Celsius sea surface temperature, gaano po ba ito kaimportante para sa pagkabuo ng isang tropical cyclone? Okay, unahin natin ang Intertropical Convergence Zone. During January, February ay nasa baba po o nasa Southern Hemisphere ang Intertropical Convergence Zone. Ibig sabihin yan, summer kasi sabihin natin sa Australia, kaya nahandun po yung Intertropical Convergence Zone. Ngayon, habang lumilipas yung mga buwan, ay unti-unting aakyat yung Intertropical Convergence Zone at sa ngayon nga, during transition period, ay nahandito na siya sa equator. At pagpasok nitong May, June, July, August ay unti-unti na itong tataas dito sa linya ng East Philippine Sea. So ngayon, ano naman ang kaugnayan nitong ITCC sa bagyo? Alam po ninyo, itong ITCC pwede nating sabihin na nursery ng mga bagyo o dyan inaalagaan habang sanggol pa yung bagyo. Kasi ang ITCC, kung i-define natin, yan yung pagtatagpo ng dalawang hangin mula po sa norte at saka sa south o sa tinatawag nating south trade winds. At dahil dyan sa pagtatagpo na yan, nakakabuo po tayo ng tinatawag na vorticity o mga maliliit na vortex. Ito po yung sinasabi nating mga sanggol na bagyo. So paano lalaki at lalakas itong mga sanggol na to? Pangalawa pong kondisyon na kailangan natin yung tinatawag na mataas na sea surface temperature. So kailangan at least mga nasa 28 degrees Celsius ang kailangan na taas ng temperatura sa dagat para po lumakas itong mga malilit na low into talagang LPA na siya hanggang sa maging bagyo. So dito sa sea surface temperature, hindi lamang 27.5 something ang kailangan, kundi at saka hindi rin pala dapat sa ibabaw lamang nitong dagat, kundi dapat at least ang lalim nitong 27.5 degrees ay nandito po hanggang 50 meters na lalim
ng dagat. Dahil po kung iyan ay nasa taas lamang o nasa surface lang, ay maaring lumamig kaagad din ang karagatan dahil po pag dinadaanan ng bagyo, kinukuha niya lahat ng init nito. At ang pangatlo, yung tinatawag nating vertical wind shear, na kung saan isa sa pinaka-importante dito, pagka mataas ang vertical wind shear, hindi na po natin aasahan na lalakas pa ang bagyo at maaari pa nga itong humina ng tuluyan at mamatay. Dahil po, kung titingnan natin, imagine natin ang bagyo na isang parang container o kaya isang lata, lata ng sardina, sabihin natin. Bukas po yung ilalim at bukas yung ibabaw. Yung sa ilalim, doon po pumapasok yung tinatawag nating mga hangin na galing sa labas, pumapasok, dala-dala yung water vapor. And then, aakyat na po siya pataas at i-condense yung water vapor, nire-release nito yung latent heat. Yun po yung nagiging fuel ng bagyo. Ngayon, kung mataas po yung vertical wind shear, ibig sabihin yan, yung difference ng hangin na sa taas at hangin sa baba ay napakalaki ang agwat, maaari po itong tumagilid o maging slanted. So, ibig sabihin yan, hindi na o nawawala na ng pag-asa yung bagyo na lumakas pa at eventually, minsan, nagiging mahina at namamatay na. At ayan nga, naipaliwanag sa atin ng maigi ni Mr. Lois kung paano nga ba nabubuo ang isang tropical cyclone at ilang mga important factors nito gaya ng ITZZ, wind shear at ito nga 28 degrees sea surface temperature. Maraming salamat po, Mr. Lois. At ayan, natunghayan natin si Pag-asa Weather Forecaster Johnny Lois. Sa puntong ito, alamin naman natin kung anong oras sisikat si Haring Araw. Ang sunrise natin ay 5:36 ng umaga, habang ang sunset naman natin ay 6:12 ng gabi. Ang moonrise natin ay 3:05 ng umaga, habang ang moonset naman natin ay 3:31 ng hapon at yan ay merong illumination na 13%. At syempre, para sa mga kababayan natin na mahilig sa astronomy, bagamat hindi visible, magaganap ang new moon sa April 29, 2:40 ng hapon. Iyan ang panahon na ang buwan ay napapagitnaan ng araw at mundo. At dahil ang parte ng buwan na nakaharap sa atin ay hindi nasisinagan ng araw, dahilan yan kung bakit hindi ito visible sa ating kalangitan. Siksik talaga sa mga astronomical event ang araw ng April 29 dahil isang annular solar eclipse naman ang magaganap. Ito ang pagkakataon na nagko-cross ang buwan sa harap ng araw at dahil mas maliit ang sukat nito kaysa sa araw, nagbibigay ito ng anyo na ring of fire. Mangyayari yan 11:52 ng umaga. Ngayong taon, hindi muna natin ito makikita sa ating kalangitan, pero ang mga kababayan natin sa French Southern, Antarctic Island at Australia ay siguradong ma-enjoy ang pambihirang astronomical event na ito. Ngayon naman ay alamin natin ang ating tidal prediction ngayong araw ng linggo, hatid sa atin yan ng NAMRIA. Tataas ang tubig natin 8:38 ng umaga, yan ay may level na 0.64 meters at asahan naman natin ang pagbaba nito alas 2 ng umaga at yan ay may 0.09 meters. Magbabalik muli ang Panahon TV Weekend Edition.